Okay, good day everyone. So in this video, discussin natin yung one of the application uli ng derivatives, which is yung curve sketching. So dito, ano ba ang kailangan nating maging objectives? So by the end of the topic, kailangan nating matutunan ang pagdetermine and pagpa-plot ng significant points of the curve. So given the y is equals to f of x. So given this function, kunin natin yung mga sinasabing significant points of the curve na yan. And kailangan natin, syempre, after makuha yung mga significant points, is ma-sketch o ma-illustrate natin yung curve of this function, y is equals to f of x. Okay? So dito, may apat po tayong stages sa pagkuha ng mga critical points o mga significant points. So, ang kailangan nating mga points po in order for us para ma-sketch natin yung curve o ma-illustrate natin is ito, mga steps. So, step 1, kailangan ma-determine natin yung critical points. So, isa-isahin natin yan. Sa step 2, kailangan matest natin kung yan bang critical points na yan is a maximum or a minimum points. So, discuss natin later. Step 3, yung point of inflection, kailangan natin ma-obtain. And step 4, solve for x and y intercept. So, punta tayo sa step 1. So, critical points, kailangan natin daw ma-determine. Ano ba yung critical points na yan? So, ang critical points, yan na yung ating maximum or minimum points na tinatawag. So, kung babalikan natin itong ating steps, itong critical points at mga maximum points or minimum points ay parang related yan. Ang maximum points and minimum points ay critical points din. Okay? So, yan. Critical points is a maximum and minimum points of the curve. So, kapag na-sketch natin, makikita natin doon yung ganitong itsura. So, kapag ka po ang ating nakuhang curve ay concave upward, so naka-concave upward, ang kanyang critical points ayun. So, kapag ka po ang ating curve ay concave upward, so, pamula dito sa taas, so, magiging pababa, pataas, papuntang baba. So, ito ay from magiging negative. Pag na-reach na yung critical point na yon o yung minimum point natin, yung ating curve is mag-uumpisa na uling tumaas. So, ang ibig sabihin lang nito, from curve, pababa, then pag na-reach na yung critical points or minimum points dito sa ating concave upward, yung ating curve is mag-uumpisa na uling tumaas. So, yun po ang critical points natin. And syempre, yung ating maximum points is naka-concave downward lang naman. So, ito yon, concave downward. So, ito naman, maximum naman daw yung critical point natin, yung B point, o yung ating coordinate B, point B, which is designated as HK. So, maximum naman daw yon kasi from baba naman, papuntang taas, so positive. Pag na-reach niya yung point na yon, mag-uumpisa na siyang magbago ng direction, bababa na siya. So, yun lang ang critical points. Points kung saan yung ating curve ay mag-uumpisang magbago ng direction. Yun lang po yung critical points natin.
minimum point siya kapag concave upward. Kita nyo naman, pag i-green up, nasa baba yung ating point. So, minimum. So, ito naman, concave downward. Pag pinilat natin, yung ating critical points is nasa taas. So, ganun, pag nasa taas, maximum point. So, para hindi malito. Okay? So, una po, kailangan natin ma-determine daw ang critical points. So, paano natin malalaman ang critical points? So, mag-excite tayo ng example. So, pinahanap dito, find the critical points of the curve y is equals to x cubed minus 3x plus 1. Para mas malinaw, kuhanin natin ang critical points itong curve na ito. Okay? So, una, kunin natin ang y prime. So, ito yung y prime niya. So, first derivative ha, y prime is equals to 3x squared. So, derivative ng x cubed, 3x squared, derivative ng negative 3x is negative 3. So, pag nakuha natin ang y prime, yung y prime na yan ay i-equate natin sa 0. So, equate natin sa 0, yung y prime. Then, kunin natin yung value ng x. So, magkakaroon tayo ng 3x squared minus 3 is equals to 0. Then, makukuha na natin ang value ng x. X is equals to negative 1 and x is equals to 1. So, pwede nyo kalkyuhin yan para makuha na yung value direkta o pwedeng solvein nyo mano-mano. Okay? Then, pag nakuha nyo yung value ng x, isa-substitute nyo naman sa ating y. So, para lang makuha natin yung value ng y, isa-substitute natin itong mga value ng x dito sa y natin. Magkakaroon tayo ng at x is equals to negative 1, y is equals to 4. So, x, isa-substitute natin yung negative 1 dito, negative 1 cube minus 3 times negative 1 plus 1 is equals to 4 daw. At x is equals to 1 naman, so yun. So, 1 cube minus 3 times 1 plus 1, y is equals to negative 1 daw. Okay? So, ang ating critical points ngayon is magiging at x is negative 1, critical points natin is negative 1, 4. Yung negative 1, 4. At x is equals to 1, y is negative 1. So, ang critical points natin isa is 1 and negative 1. So, dito sa ating curve, dalawa ang critical points. So, pwedeng ito ay ellipse or sinusoidal wave or sine wave. So, pag sine wave, so ganun siya, di ba? So, pag sine wave ay dalawa ang points natin, isa sa taas at isa sa baba din. Bali, dalawang curve. So, ganun din pagka ellipse. Pag ellipse naman, simply parang oval. So, meron din tayo doong maximum points at minimum points. So, dalawa ang critical points din. So, yun yung mga dalawa ang critical points. So, pag parabola naman, isa lang. Ganun lang siya, pag parabola. It's either concave downward or concave upward. So, yun yung pinakita natin kaninang parabola yon. Okay, pag nakuha po yung ating critical points, itetest na naman natin siya o itetest natin siya kung siya ba ay maximum points o minimum points. So, sa pagtitest, may dalawa po tayong paraan. Okay, so ito muna. The maximum and minimum points of the curve y is equals to fx can be determined using two tests. Yon, dalawang test. So, isa is through first derivative test and yung pangalawa is second derivative test. So, unahin natin itong first derivative test. So, ano ba sinasabi dito sa first derivative test? At point where f prime of h is equals to 0, that is, f prime of x changes as x is increases through a from negative to positive.
kapag ka negative to positive ang nangyari, yung ating critical point na HK is a minimum point. So, tandaan lang yon. Kapag ka nagbago ang sign, naging negative to positive, minimum point. So, ito po yan ang ibig sabihin yan. Ito po yung ating critical point. Yung ating point A, HK. So, dito sa graph natin, which is concave downward, sabi nga natin kanina, from pataas kaya pababa. So, pag pataas going down, yun ay negative. Kapag naman ang ating curve is pataas, positive yun. Okay? So, dito sa ating critical point, so sabi natin kanina, pababa, pag na-reach niya yung critical point, tataas. So, dun sa ating critical point, automatic, from this region, pag na-reach nyo yung ating critical point, magbabago automatic ang ating sign. So, kailangan magbago para masabi nating critical point yung isang point. So, kailangan magbago from negative to positive or positive to negative. So, in this case, kapag nga concave downward, concave upward, is from negative to positive. Kasi pababa, magiging pataas. So, negative to positive, minimum point. Nasa baba yung ating minimum o critical point A. Kaya minimum point siya. Okay? So, dito, sige, mamaya na. Pakita ko lang sa inyo paano naman kung maximum point. So, pag maximum point, ganun din. So, sinabi natin kanina, so ito, yung example natin ng parabola. So, pag parabola, isang point lang, it's either maximum or minimum point lang. Okay? So, balik tayo dito. So, ang ating critical point dito ay yung point B, yung HK. So, sabi natin, itong curve na ito is concave downward. Pag concave downward, yung umpisa ng ating nasa left region. Bale, nasa left region ng ating point B, na critical point. Yung nasa left region, mag-uumpisa sa baba, tataas. Pag pababa, papuntang taas, positive yun. Pag na-reach niya yung kanyang critical point, mag-uumpisa na siyang bumaba. So, pag test nitong critical point again, so, kailangan, pag na-reach niya yung critical point, is magbago yung direction ng ating curve. So, ito magiging pataas. So, positive. Pag na-reach niya yun, magiging negative. Jadi, bababa na siya. So, ang maximum point daw, pagtitest, kailangan yung ating value ng x na i-assign is maging positive to negative. Pag positive to negative, considered as maximum point yung isang critical point. Okay? So, paano natin siya gagawin? So, una, mag-a-assign tayo ng value. Check. So, ito po ang pagtitest using first derivative test. Find the maximum and minimum point of the curve. Yun pa rin ang gagamitin nating example hanggang sa dulo para kita natin yung magiging itsura. So, hindi ako magpapalit ng ating function. So, ito pa rin, y is equals to x cubed minus 3x plus 1. So, una, nakuha na natin kanina yung ating y prime kasi ginamit natin ang y prime sa pagkuha ng critical points. So, may critical points na tayo. Isang negative 1, 4, at isang 1, negative 1. So, nakuha na natin yan kanina. Itetest na lang natin ngayon yan kung ito bang negative 1, 4 ay maximum points or minimum point. Ito namang 1 and negative 1, yan ba ay maximum point o minimum point? So, yun na lang ang ating gagawin with regards dito sa mga nakuha nating critical points. Test if the points are maximum or minimum. So, unang gagawin po, punta muna tayo dito sa ating unang coordinate na nakuha, which is negative 1, 4. Negative 1, 4. Negative 1, 4. So, using first derivative test, at negative 1, 4, kunin natin yung x.
Kasi base dun sa ating graph kanina, ang ating boundary ng x, ang ating boundary ng left region ng x and right region ng x. So ito, balik ko nga para mas malinaw sa inyo. Ito na lang. Saan na yun? Kapin ko lang ha. So ito yun. Di ba may critical points tayo? In terms of x, ito. So pamula dito hanggang doon sa point na yon, yung dalawang curve natin. So yung umpisa ha. Pamula dito hanggang dito is in terms of x, intercept o in terms ng direction ng x. So para pamula dito hanggang doon, para makarating ka, dadaan ka dito, di ba? Yun. So in terms of x, meron tayo at critical point, may left region tayo in terms of x at may right region tayo in terms of x. So yung critical points, yung h natin may region ng negative and positive. Okay? So balik tayo dito. So example natin. So kinuha natin ang mga critical points. So using first derivative test, unahin natin itong critical point na negative 1, 4. So ito, yung ating h kanina na value ng critical point is yung ating negative 1. So sinabi natin, para makarating dun sa region ng isang point, dadaan tayo o in direction of x. No? So kunin natin yung value ng x. X is equals to negative 1. Yung x natin, kuhanan natin ng region. So, isang sa kaliwa niya at isang sa kanan niya. Okay? Kung ang x natin is negative 1, pwede tayong kumuha ng value sa kaliwa niya, palaki. Pwedeng, so, pagkuha ng value ng region, try as close as possible doon sa value ng x natin. Kasi, baka pag nilakihan natin masyado yung ating value ng nasa left and right region, mawala na siya doon sa curve. So, at least, as close as possible dapat yung value ng i-assign nating left and right region doon sa value ng x. Okay, para hindi siya, hindi tayo mangamba ng baka mawala na ito sa value ng ating, o sa ating curve. So, ito po kasi yan. Balik ulit ako ha. Balik ulit ako. Dito. So, ito yan. Ito po kasi, di ba, ito yung ating curve sa kaliwa. So, mag-assign tayo ng as close as possible dito sa ating value ng critical point para huli siya ng ating curve pa din. Kasi baka pag nilakihan natin, maging out of boundaries na siya. So, hindi na siya mahagip ng ating curve. So, mawawala ng siya yung ating pagkuha ng values. Okay? Kailangan, papatak pa rin siya dito sa ating curve, yung i-assign nating value. So, ito, kaya natin kinuha yung first derivative at this point, kasi ang first derivative, di ba, ang derivative natin is change in y over change in x. In every change in y, magkakaroon tayo ng value in change in x. So, kung ito, along this curve, nagbabago yung kanyang y, di ba? So, nagbabago din yung kanyang x with respect sa x, di ba? Nagbabago ang value ng y with respect sa x. Kaya, kinuha natin yung value ng first derivative. So, first derivative natin, di ba, is change in y over change in x. So, in every given value of x, magbabari yung ating value ng y. Kaya yun ay kinuha natin ang first derivative muna bago sinubstitute natin para makuha natin yung critical points. So, somewhere along this curve is nandun dapat yung ating i-assign na point. So, sige, balik tayo dito sa ating example.
Okay? So, yun ha. Kaya kinukuha natin ng first derivative lagi. Okay? So, dito, sabi natin, mag-assign tayo ng value sa left and right region. Sa left region, so try as close as possible sa ating value ng x. So, paulit-ulit po ako dyan ha, para hindi na o para matandaan, ha? Okay. So, dito, pwede ako mag-assign ng value na negative 2, nasa left region. So, mas malapit-lapit na yung sa negative 1. So, negative 2 ang i-assign ko. Sa right region naman, so, dagdagan ko lang ito ng isa. So, pwedeng ang nasa right region ko is 0. Okay? So, malapit-lapit na value in terms sa left and right region ng negative 1. Okay? So, after nyan, yung ating at negative 2, isa-substitute natin yung sa value ng y prime naman. Okay? So, ito ang y prime natin. So, at negative 2, palitan lang natin ito na negative 2. Negative 2 squared is 4. 4 times 3 is 12. 12 minus 3 is 9. Positive 9. Ang kailangan po natin dito ay yung sign. Okay? So, tandaan, positive ito. Ngayon, kailangang magbago daw yan dahil lalampas siya sa ating critical point. So, kailangan magbago ang sign. So, at x is equals to 0 naman, y prime is negative 3 daw. So, ito, substitute lang natin yung value ng 0 dito. 0 squared is 0. 0 times 3 is 0. So, y prime is negative 3. So, pansinin uli ang ating sign. So, from positive to negative. Okay? Nabago ang point. O nabago ang sign pala. So, pag nabago ang sign, automatic ang negative 1,4 natin is a critical point. Ang critical point na yan, from positive to negative, sabi natin kanina, from positive to negative, as x increases through negative 1, yun. So, ang value ng ating critical points na negative 1,4 is a maximum point. Okay? Positive to negative, maximum. Okay? So, ganun lang po ang mag-test using first derivative test. So, test naman natin ngayon kung ito bang 1, negative 1 is a maximum or minimum points. So, again, assign tayo ng left and right region natin at x is 1 naman. So, ang value ng x natin dito is ito, 1. So, at x is equals to 1, ang kanyang pwedeng nasa left region, try as close as possible. So, gawin ko na lang 0. Sa kanan ng 1 naman is 2. Okay? At x is equals to 0, substitute natin sa value ng y prime. So, 0, so negative 3. Y prime natin. At x is equals to 2 naman, so y prime is equals to 9. So, 2 minus 2, 4, 12. 12 minus 3 is positive 9. So, from negative to positive. So, sign ang titingnan natin. Negative to positive. Anong sabi natin pag negative to positive? As x increases through 1, 1, negative 1 is minimum point. Positive to negative, minimum point. Okay? So, yan po yung pagtitest using first derivative test. So, sabi natin kanina, dalawa ang paraan para matest natin yung ating critical point kung maximum or minimum. So, ito nga yung una, first derivative test. Ang pangalawa naman po ay second derivative test. Okay? So, ito uli ang ating given. So, ito pa rin ang magiging critical points natin. So, sabi natin, test natin siya using second derivative test. So, from the word second derivative, so, ibig sabihin lang, sa second derivative tayo magkakaroon ng test. So, kunin natin yung second derivative ng ating function. So, ang second derivative is, derivative ng 3x squared is 6x, derivative ng negative 3 is 0 na. So, y double prime is equals to 6x. So, galing dito,
i-equate natin ito sa hindi na tayo mag-equate. At ito na tayo at negative 1, 4, isasubstitute na natin ng direkta yung value ng x natin dito. So magiging at negative 1, 4, y double prime is equals to negative 6. Kasi ang x natin dito is negative 1. At x is equals to negative 1, y double prime, so yun, 6 times negative 1 is negative 6. So, sign lang uli ang titingnan natin dito. Pag negative po ang sign, maximum. So, tandaan ha, sa second derivative test, pag negative ang sign, maximum na agad siya. So, dito naman, at x, at 1, negative 1, ang x natin dyan is 1. At 1, ang y double prime natin is positive 6. 6 times 1, positive 6. Ito lang uli ang titingnan natin, sign. Kapag naman po positive ang ating symbol dyan, ang ating sign, minimum point naman siya. Automatic minimum point. So, therefore, yung ating 1, negative 1 is minimum, and negative 1, 4 is maximum. So, ganun din siya. Katulad din doon sa ating first derivative test, ang negative 1, 4 is the maximum, and the 1, negative 1 is the minimum. So, pili na lang kayo kung aling test ang mas madali sa inyo o kung saan kayo convenient kumuha ng maximum point and minimum point. Kung sa first derivative test or sa second derivative test ba. Okay? So, time check. Okay, next step is, sabi natin, step 3. Step 3 natin is obtain the point of inflection daw. So, una, ano ba yung point of inflection na yan? So, mamaya, sige, pakita natin mamaya sa curve. So, itong point of inflection, kung may sinusoidal wave po tayo, di ba ang critical points, sabi natin, is yung change ng ating, yung ating curve, mag-change na ng direction. Ngayon, dito sa ating point of inflection, ito naman yung point kung saan mag-iiba naman yung kanyang concavity. Diba, sabi natin, meron tayong curve. So, pakita ko lang ha. Dito. Dito ha. So, sabi natin kanina, ang critical points ay ito at saka ito. So, ito po, ang critical point sabi natin is yung pag-iiba ng sign. So, kung dito, pag na-reach nyo yung kanyang critical points, tataas na siya. Dito naman sa point of inflection, kung magkadugtong po ito, mula dito hanggang doon, isang concave po yan, isang curve, concave upward. Ngayon, kung magkadugtong yan, ilalagay natin dito, yung point inflection naman, yun yung umpisa ng point kung saan mag-iiba ang point of concavity ng ating curve. Okay? So, kung magkadugtong yan dalawa, magiging ganon. So, itong point na ito, dito mag-uumpisa. Kung yan yung point of inflection, yan mag-uumpisang maging concave downward naman. So, yun lang ang point of inflection. So, point kung saan mag-iiba naman yung concavity. Okay. So, balik tayo doon sa ating point of inflection. So, yan. Ang point of inflection is a curve changes from concave upward to concave downward or vice versa. At point of inflection, y double prime is equals to 0 daw. So, yun nga. So, yung pag-iiba ng point kung saan mag-iiba yung ating curve. From concave downward or concave upward to concave downward or vice versa. Concave downward to concave upward. Okay? Then, ito daw ay kailangan ang ating y double prime is i-equate natin sa 0 para makuha natin ang point of inflection. Then, kailangan din nating i-test ang point of inflection natin
kung siya ba ay totoong point of inflection. So, ang pagtitest niyan, kailangan magbago lang uli yung sign as x increases. So, magkakaroon ulit tayo ng assigning ng value ng left region and right region ng ating value ng x. So, anyway, punta tayo sa ating example. So, yon, if y has a point of inflection, then y double prime changes sign as x increases through the x. So, para mas malinaw, punta tayo dun sa ating example. So, find the point of inflection of, ito pa din ha, ito pa din yung ating ginagamit na curve. Time check lang. Ito pa rin yung ginagamit nating function ng curve natin. Y is equals to x cubed minus 3x plus 1. So, ngayon, kunin daw natin yung y double prime. Which is nakuha na naman natin kanina. Y double prime is equals to 6x. Then, dito, i-equate daw natin yung y double prime sa 0. So, as y double prime is equals to 0, 6x is equals to 0. Ngayon, itong 6x is equals to 0, makukuha natin yung value ng x. And x is equals to 0. Okay? At x is equals to 0, isa-substitute natin sa value ng sa function ng y para makuha lang natin yung value ng y. Okay? At x is equals to 0, substitute natin sa function ng y. So, magiging 0 cubed minus 3 times 0 plus 1. Okay? So, y is equals to 1. Then, ang point of inflection natin at x, ang magiging y natin is 1, is 0, 1. Ito na po yung point of inflection natin na itetest. Okay? So, kailangan matest natin kung siya ba talaga ay point of inflection. Paano? To test if 0, 1 is a point of inflection, consider value in the neighborhood of 0 as x increases. So, ganun ulit. 0, 1 ang ating point of inflection. So, ang value ng ating x is 0. So, kunin lang natin yung mga neighborhood values niya. So, ganun ulit. As x is equals to 0, try as close as possible uli ang pag-assign natin ng value. So, pwedeng gamitin ko dito is negative 1. Dito naman, ang nasa right side ng ating neighborhood ng 0 is 1. Okay? So, malapit sa 1 lang yung ginamit kong value. So, at x is equals to negative 1, substitute natin sa value ng y double prime. Ang value ng double prime natin is 6x, di ba? So, at x is negative 1, magiging 6 times negative 1. So, negative 6 ang ating value ng y double prime. And at x is equals to 1 naman, ang value ng y double prime is positive 6. Okay? So, pansinin lang uli dito yung ating sign. Ang sign natin is from negative to positive. Pag nabago po ang ating sign from negative to positive o positive to negative, kapag po nabago ang sign, kahit po yan ay interchangeable from negative to positive, positive to negative, siya po ay point of inflection talaga. So, yan. Since y double prime changes sign as x increases through 0, so dito, through 0, 0, 1 is a point of inflection. Okay? So, proven that 0, 1 is a point of inflection. Okay? Then, sa step 4, sosolve na natin yung x and y intercept. So, dito, sa x-intercept, kung ang ating pong points ng mga curve is lying on x-intercept o dun sa ating x-axis, so kung magkakaroon tayo ng x and y plane, no? Tapos, yung ating mga points papatak daw sa ating x-intercept o lying along x-axis. Therefore, ang ating y po is equals to 0, di ba? Laging 0 na. Kapag nakalapat po sa x-axis o sa x-intercept ang coordinate, ang y natin is 0 lagi. Di ba? Walang value ang y kasi nakalapat nga siya sa x-intercept. So, masasabi natin
para masolve natin yung x-intercept point, equate natin yung ating y is equals to 0. Okay? Kasi nga, pag nakalapad sa x-axis, y, yung mga value ng y is equals to 0. So, equate lang natin yung ating y, function ng y is equals to 0. At y is equals to 0, ito yung ating function na ginagamit kanina pa ha. X cubed minus 3x plus 1. So, equate lang natin yan sa 0. Then, kunin natin yung value ng mga x natin. So, dito, kapag depende sa degree ang makukuha nating x. Kung naka-cube ito o naka-raised to 3, so tatlong x ang makukuha natin. So ito naman, pwede ninyong kalkyuhin ha. Kalkyuhin nyo na lang. Punta lang kayo sa function o equation. May mga calculator na function o equation na nakalagay. Tapos punta lang kayo sa polynomial. Tapos select nyo lang ang third degree o 3 degree. Ang degree ay 3. Okay? So, explore nyo na ang ayos ang inyong mga calculator kasi yan ang magiging number 1 na kakampi ninyo. Ha? So, explore nyo kung paano yan ginagamit. Okay. So, pindutin na lang sa calcu. So, ang value ng x natin is 3. So, ito yung mga value ng x natin. At x cubed minus 3x plus 1 is equals to 0. So, negative 1.879, 1.532, and x is equals to 0.347. So, ang coordinate ng ating x-intercept o point along x-intercept is negative 1.879, 0. Kasi 0 ang y. 1.532, 0. And 0.37347, 0. So, yun ang mga coordinate natin along x-intercept. And for y-intercept naman, kung kukunin natin yung nakalapat naman na point o yung dinaanan ng curve natin along y-intercept naman, so pag nakalapat ang point sa y-intercept, ang 0 naman ay x, di ba? So, ang x natin ngayon, isi-equate lang natin sa 0. So, dito pa rin natin kinuha sa function na ito, at x is 0 laang, 0 cube, 0 minus 3 times 0 is 0, plus 1. So, y is equals to 1. So, ang ating y-intercept o yung point na dumaan, na dinaanan ng ating curve along y-intercept is 0, 1. Which is, kung mapapansin nyo, yung 0, 1 na yan is point of inflection na rin. Okay? So, malamang-lamang nga ay point of inflection na daanan kasi ng y-intercept. So, proven that 0, 1 is in the curve natin. Yung point 01 is lying along dun sa curve natin. So anyway, let's plot the curve ngayon. So kinuha ko lang o sinamarize ko lang yung ating mga significant points. So ito ang mga significant points, critical points, which is ang negative 1, 4 is a maximum point and 1, negative 1 is the minimum point. So ang point of inflection natin is 0, 1. So yan na rin yung ating y-intercept. So, yun, yung y-intercept, parehas lang. Then, ang x-intercept natin, yung tatlong value ng x na nakuha natin kanina, nung equate natin sa 0 ang y. Okay? So, i-plot ko using ito ha. Wait lang. So, ito, sa AutoCAD ko na lang i-plinat. So, ito yung ating critical point. Pakita ko yung yung ating mga values. Yan. So, ang critical points natin, negative 1, 4 is the maximum. Yun, negative 1, 4, critical point, nasa maximum. Kasi nasa taas siya ng ating curve concave downward. Okay? Then, ang ating 1, negative 1 is a minimum point. Yun. Point of inflection is yun. X-intercepts natin is ito. So, lahat ng points na dumaan sa x-intercept o sa x-axis. And yung y-intercept natin, lahat ng points na dumaan along y-axis. So, yun na rin ang point of inflection. So, plinat ko lang yung mga points na yan. Negative 1, 4. So, negative 1, 4. 1, negative 1.
Then 0, 1. X-intercept natin, ito yung negative 1.8790. Then, ito yung 0.4347, 1.5320. So, after ma-plot, so, kinuha ko lang yung kanyang curve. So, trinace ko lang from point to point. From point ng x-intercept na yon, papuntang critical point, dumaan siya dapat sa point of inflection natin na 0,1 o yung ating x-intercept, patak siya dito sa ating. So yung sinundan ko lang o trinace ko lang yung lahat ng points natin. So ito po yung ating curve na nabuo nung matrace natin, yung color red. So base sa ating curve, so pamula dito sa x-intercept na ito, punta siya doon, nung ma-reach niya itong critical point na ito, nag-umpisa na siyang bumaba. So, nabago na yung kanyang sign. And then, dito sa ating point of inflection, nung ma-reach niya ang point of inflection, nag-umpisa na from concave downward, nag-umpisa na siyang maging concave upward. Okay? So, yun lang po ang ating process ng sketch ng curve. Okay? Curve sketching natin. So, that's all. Sana po ay matunan. So, pagka medyo mahaba po yung process, so balik-balikan nyo na lang itong mga video. Then, try to solve more problems regarding on this para po ma-practice lang tayo. So, nasa papapractice lang naman kung paano natin masosolve ng mas madali. So, mas mahaba lang yung procedure kasi isa-isa natin detalyado. Pero kapag po yan ay sanay na kayo, mabilis lang ang magiging pagkuha nyo ng curve na yan. Okay? So, God bless everyone. Then, keep safe always. Sana po may natutunan. So, see you on our next video.